Lord, as we pray together. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we praise and thank you this day. We thank you for your countless blessings. Please continue to bless each and every one of us, O Lord. Give us all a mind that learns when it is taught and help us to apply everything that we have learned, not only in the practice of our profession, but as we deal with everyday's life. We lift this up to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. To the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, good morning. Nakikita po yung presentation? Okay lang, okay. So last meeting, we discuss or I have a lecture on the optical low vision devices. To review, we discussed the telescope, the different types of magnifier for near viewing. We have the hand magnifier, the spectacle magnifier, at saka yung ating stand magnifier. And we also dealt with other lenses such as yung mga filters, yung ating mga to avoid glare, 'di ba? Sa mga complaints ng ating visually impaired patient. So, aside from the optical devices, sabi nga natin the non-optical low vision devices are supplementary devices, no? They are being prescribed together with the optical device. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, sa future, sa second sem na pag-handle natin ng ating pasyente, hindi lang tayo magiging limited sa pagbigay ng isang optical device. We have to analyze, we have to study ano ba yung common things na ginagawa ng ating pasyente para doon natin siya matutulungan to enhance or to maximize the remaining vision. Okay? Wait lang. Nakikita, naririnig? Dok, hindi po masyadong marinig po. Okay, wait. Yan. Di pa rin? Hindi pa rin po, Dok. Wait lang.
Okay, omit ko na yung video ha, mapapanood niyo naman yan 'pag sinend ko. Okay, so under the non-optical devices, they are divided into several categories. First one is the larger assistive devices. Sabi natin, in order for the patients to see the target, we make our best na lahat talaga, the different ways on how that target be seen by the patient. So one way for that one is to make the target bigger than its original size. Kaya nga we have larger assistive devices. So, ito yung mga large print materials, yung mga giant sizes books, mga enlarged photocopy materials, printouts, or the use of double line spacing, nire-recommend, at saka yung font size. We have to increase the font size. Di ba ang common natin ginagamit na font size, 11 and 12. Now, if we are dealing on patients with low vision condition, we make the font size bigger, 18 or even bigger, basta makita niya. Now, familiar naman kayo, di ba? Pagka nagmumalling kayo o pumupunta kayo sa mga bookstore, meron tayong mga readily available na mga giant sizes, like giant sizes coloring book, giant sizes puzzle. Ang purpose talaga nito is for visually impaired clients. Hindi lang para maiba, 'di ba? Hindi lang para malaki yung card na binili mo or whatsoever. Ang purpose niya para sa kanila talaga. Although yung mga patients with normal vision, nag-aano rin, kumbaga, bumibili rin ng mga ganito, 'di ba? Minsan collectibles nila. Pero may talagang purpose 'yan. Okay? Next. Lighting and illumination. Sabi natin, another category, di ba sabi natin, kapag ka visually impaired, although not all ha, remember, there are visually impaired individual na kailangan nila dim illumination. Pero majority kasi kailangan more light in order for the patient to see the target. Ngayon, in prescribing or in recommending lighting and illumination, we have to consider ano ba yung gagawin ng ating pasyente. No? Hindi lang basta maliwanag, dapat komportable rin siya sa paggamit niya ng illumination na ito. Okay? So we have the lighting control devices, no? Sabi dito, the chosen illumination system will be based on the ocular condition of the patient. So sabi dyan, kung ang problema ng pasyente, meron siyang central vision loss due to macular diseases, the patient will be needing high level of illumination, meaning strong illumination. No? We have to add up light from the normal room illumination. At itong of the patient, nakatutok talaga para makita niya. Yun ay kung macular diseases ang cause ng kanyang low vision condition. Ngayon, kung ang ating pasyente is suffering from glaucoma or cataract, they will be experiencing glare, may silaw, no? So, paano mo bibigyan ng added illumination? For this type of patient, mas pine-prefer nila is the normal room illumination. Hindi na kailangang mag-add up. Kasi, ano oo nga, maliwanag ang pag-add up. Kaso naman, masisilaw. So, hindi rin makakakita ng maayos yung patient. Then, patients with peripheral vision loss, like in the cases of patient who had retinitis pigmentosa, they will prefer incandescent light. Remember, napakaraming types ng light, di ba? We have the fluorescent light, incandescent light, um, ang tawag dito, yung LED lights. Napakarami niya na commonly ginagamit natin sa bahay. Yun nga, kapag may ganito tayong pasyente at wala pa naman silang mga added illumination, maganda na i-recommend natin ito para ma-maximize yung use ng illumination. Next. So sabi natin, among the low vision devices, pinakamura naman talaga yung illumination. Kasi hindi lang naman yung mga patients with low vision case ang gumagamit ng ilaw, 'di ba? Kahit tayong normal patients with normal vision, we need light,
'no? Wala naman sa atin na may bahay na walang ilaw. Regardless of kung anong klaseng light yan. Kahit mga kubo yung bahay o barong-barong, di ba? May ilaw pa rin yan. May kandila. Kasi nga, kailangan natin ito. Dito, in the case of a patient with low vision condition, we are enhancing the available light of the patient. So sabi dito, at saka itong sinasabi na kailangan ng pasyente with low vision condition ng illumination, nag-underwent to ng mga research and it was found out na talaga patients suffering from moderate to severe visual impairment will be needing illumination 5 times more than those with normally sighted individual. So, kailangan talaga ng ilaw. So, ngayon, kung available yung light, we have to consider the amount of light, the positioning of light. Kasi baka may ilaw nga, may illumination, pero mali ang positioning. Nagke-create lang siya ng shadow. So, pag may shadow, another problem yan ng isang visually impaired, di ba? Yung shadow humaharang dun sa target niya, sa kailangan niyang makita. Okay? So, sabi nga natin, we have to consider this in preparing or in recommending the type of light, the positioning, no? It should be so, let us consider always that kung ikaw ay visually impaired, kapag ka may kakilala kang visually impaired, no, recommend natin na dapat mag dala talaga sila ng pen light sa gabi. No? O yung phone, make sure na talagang may illumination. Flashlight, 'di ba? Make sure na hindi low bat yung kanilang anytime. Factors to consider when recommending light. So, sabi nga natin, ano yung diagnosis ng pasyente? Ano yung kanyang ocular disease, no? And hindi lang kung ano yung ocular disease, ano yung extent ng damage in the presence of the ocular disease natin, kailangan nating sabihin sa teacher fluorescent light. Yun nga lang, kung siyempre nagtitipid 'no, mahal nga kasi incandescent light, magfo-fluorescent light. We recommend kasi ito nakasilaw kasi yan, ito nga gagawin. And puwede rin naman, at shoulder heights nga, siyempre, illuminated pa it allow color lights. Okay? Ngayon sa future, sabi natin 'di ba, sa future handling of patient management, let us recommend this illumination. Pero kung ito ay very pricey, we give to our patient yung basic illumination. To wear caps, visors tuwing lalabas. Actually, dapat kompleto eh. Nag-wear na siya ng tinted lenses or sunglasses. Pagka nagre-recommend tayo ng then we also have another category. So, ano na tayo ha, parang nakakaapat na categories or types of non-optical low vision devices. We have the large assistive device, the illumination, the glare control devices. Pang-apat na to, contrast enhancement devices. Okay? So, etong contrast enhancement devices, kasi sabi natin, ah, kahit na alam natin if it is visually impaired, very poor ang visual acuity. But, na iniinom mo. So kung kape, maitim ang kape, wag mo siyang paggamitin ng black mug. Paano niya makikita yung difference? 'Di ba? Or kung ang pasyente mo laging gatas ang iniinom, 'wag mo siyang bigyan ng 'wag kang mag-recommend na, "Sige, puti yung tasa mo or yung cup mo or yung mug mo." Laging in contrast, 'no? Ngayon, sa bahay, yung
pintura nung wall against the floor. Alam natin may mga taong gusto iisang shade lang o iisang color lang yung kanilang area all white. Mahilig sa puti. Puti yung kisame, puti yung wall, puti rin yung floor. Eh kung visually impaired siya, paano niya madidistinguish yan? So meron tayong recommendation. 'Di ba? Napakamura na ngayon ng mga wallpaper, 'di ba? Siyempre hindi naman natin sinasabi sa pasyente na, "Sige palitan niyo yung pintura ng bahay niyo." Hindi tayo dun sa good contrast. Ewan ko ha, pagka nagpa-PowerPoint presentation tayo, kapagka may report, ayaw natin makikita na ang isang presenter ay optometrist, ang pine-present niya napaka-poor contrast. White na yung background, ang font color pa ay white. Paano yan makikita, 'di ba? So, iko-consider natin lagi na natin yung mga bigger ang keyboard. Bigger yung mga nakasulat. Okay? So, ang dami mong pwedeng recommendation sa ating pasyente. Okay? So, kasi 'di ba kung walang contrast, ganyan ang mangyayari. 'Di ba? Ang isang taong poor ang contrast, no, estudyante or into office work. Let us recommend highlighters and line guide. Kung tayo ngang gagawa kayo ng typoscope. Maayos na typoscope ha. Kasi yung typoscope na gagawin nyo, I think next week natin gagawin. Kasi this week, optical devices tayo para sa laboratory. Yang typoscope na gagawin nyo, itatago nyo yan maayos kasi yaan din ang isa sa mga i-dispense nyo sa inyong pasyente. Kaya make sure maayos yan. Ayaw natin na gagawa kayo ng typoscope na mas mahihirapan pang bumasa yung pasyente kasi baku-baku yung pagkakagawa nyo, ang gulo-gulo. Hindi maganda. Naman lahat ng reading materials, 'di ba, yung matted o kaya yung walang reflection, marami rin tayong reading materials na glossy. So pag tama nung ilaw sa reading materials, masisilaw materials. Saan kaya niya makikita kung blue ba ang ginamit mo, kung green ba ang ginamit mo, orange or yellow? Commonly yellow kasi nagkakaroon talaga ng good contrast. No? Pero at times, meron din naman mga because of these devices. Okay? Next, ito readily available online to, no? Bold sa kainan, contrast yung kakainin doon sa gagamitin. Okay? While writing. So, ang gagawin niyo na lang, bond paper. Di ba kayo nga kapag sumusulat sa bond paper, karamihan sa inyo pag pinasulat ng sentence, ano nangyayari sa sentence? Gawin niyo ng maraming reflection sa pasyente. Guide. Another, meron bang mas matigas sa sa folder? Yung matigas na black folder kasi typoscope sana. So kung wala tayong alam ko cardboard yung ginamit dati. Yung ating simulation goggles, then gagamit kasi tayo ng telescope at saka 'di ba makikita nyo may mga slit-slit yan. Sakto kung ano yung